kahit nasa call center na siya, nagsasideline pa siya sa pagme-mekaniko. Teka, concentrate tayo. Unahan natin ang truck na to. Ang ganda na ito, Dogo. Para siyang motor. Nakakatawa. Oh, may sasakyan na closing in from behind. Teka, saan natin itong jeep na to? Medyo I have to get used to. Medyo ano yung balancing niya. Not the same as before. Siguro kailangan ko masanay. Iba yung balancing niya. Diba sa Bisaya, lain. Meron ako ng shades. I think it's time. Hindi, wala pa pala. No, it's never time. I have to pay muna. Pay muna yung mga utang ko. Utang ko sa cellphone na to, ginagamit ko. Utang ko sa bayad ko ng battery na galing sa loan. Utang ko sa kalahati pinambili ko sa tabi ko utang. So kailangan laspagin ko to ng gusto. Pabigain ko na to ng ng sales. And I have to, except sa siguro maintenance, I have to say no. Well, lakad ko mamaya kasi is wake or burol or tibing. Siguro parang naman, di ba? Kung hindi ko atinan yan. Although umatin na kami once. And close relative yun ni teacher, so yeah. Other than that, I have to say no to a lot of things. A lot of lakad na hindi inbound sales. Yan. Para mabayaran ko ng gusto. Para mapabilis yung pag-iipon ko sa pagbayad ng utang na to. Nang sa tayo, magkaroon tayo ng ibang project. Kasi totoo lang, ito gusto ko itong lagyan ng shock sa likod. Para medyo komportable, ganyan. Pero hindi ko magawa-gawa dahil hindi pa naman sira yung shocks na stock. Ganyan, no? Diba? Mga bagay na hindi mo kailangan pa. Huwag mo nang pagkagastusan. Kaya kami ni teacher kapag especially ako, lahat gumagastos sa bahay. Lahat naman kami sa bahay may kanya-kanyang kita. Sila may mga trabaho. Pero ako lahat tapos pag si teacher bibili ng mga bagay na wants lang, hindi naman needs, hindi naman necessity, makikita mo kami magtatalo niyan. Sasabihin ko sa kanya, especially tapos sa akin kukunin yung pambili, diba? Sasabihin ko siya, no, wants lang yan. Iba yung wants sa needs and necessity. Unahin natin necessity. Necessity, what is necessity? Katulad ngayon, bayarin ng kuryente. Kikitain ko pa yun para makabayad ng kuryente, especially ngayon, ilang araw na kaming pa-aircon. Pa-aircon na pala kami kasi hindi kagaya dati na ang laking tulong ng dalawang puno sa harap. Well, lahat naman may pros and cons. Dati, malamig, pero yung sinampay, hindi ganun kaano matuyo. Panalo sa sinampay.
tuyo ka, madaling magpatuyo ng sinampay. Ako, hindi na nga nagpipiga eh. Kaya lang, ngayon, mainit na. O, mapipili ako mag-aircon kung tambay ka sa bahay. Ganon. Pros and cons yung mga yan. I think, yung tutuloy ko yung kinakwento ko kanina, simula na nagputol nga kami ng sanga, nung isang umaga, doon sa sanga, sa mga nalaglag na sanga, merong umiiyak na ibon. Hindi sila inakay, maybe they're inakay, pero may umiiyak na ibon. Sabi na teacher, baka inakay yun. Yun yung tawag nito, pugad na sumama dun sa sanga kasi kinalbon nyo nga yung puno, sabi niya. Well, in the first place, may gusto na magkaroon ng araw yung harapan namin, kaya ko pinaputol. And secondly, wala tayong magagawa din, naputol na eh. May iba pa namang mga puno sa bahay. May papuputol pa naman sana ako na puno sa likod. As in, hindi tatanggalin puputulan lang ako na puno sa likod. Para Para kita yung view ng overlooking likod ng bahay namin. Pero dahil nagsulputan yung mga puno na yon, especially yung isang sampalok doon, galing lang yun sa sampalok na buto na tumubo. Sa tagal namin diyan, napakatangkad niya na. Ganyan na kami katagal diyan. Isipin mo, pag fruit bearing yung... Teka lang overtake tayo. Especially pag fruit bearing. Kaya tayo magsasalita. Medyo concentrate nga tayo. Liko muna bago tingin. Di e-bike yun Before bike lane, bike ba yun? Bike. Turo ng uncle ko. Tapos in the 80s Sabi ko, bakit pag nagbabike ka sa highway, pasalubong? Sabi niya, kasi pag pasalubong, kita mo yung parating. At least makakaiwas ka ng harapan. Hindi kagaya nung the same direction as sasakyan. Sasagihin ka na, hahagingan ka na, wala kang kamali-malay. Wala kang kalaban-laban. That was before na nagkaroon ng segregation sa bisikleta. Kailan tayo nagkaroon ng resolution na ganon? Ang gobyerno na, marami na nagbibisikleta. During pandemic ba yan o before pandemic? It's been ages since na-invento ang bisikleta, di ba?
Pero kailan lang sila segregation ng bisikleta. Now, how about e-motorcycle or e-vehicle? Kailan magkakaroon ng kamulatan sa gobyerno o mundo about us? Kapag kapag ang disease na ba sa mundo ay due to carbon dioxide emission, yung ginagawa naman natin, kinokontrol lang natin yung pollution. We're not totally cutting off the pollution. Both noise and air pollution, parehas yan. Kasi like I said, nung first time namin ginagamit-gamit to, nakakapag-usap kami kasi tahimik. Sabi ko, hindi kagaya nung nakamotor kami before. Talagang hindi kami makapag-usap dahil maingay yung kambutso. And bakit na? Ito na, nakapag-usap kami. So yeah, up until nag-helmet na kami ng Osco. Tapos yun na. We are home. 14 kilometers. So, ilan yan? That makes it 28. Balikan. Sana natin mag-charge ng masinsinan nito.